President Widodo and I had a fruitful and honest discussion on regional events of mutual interest, such as the developments in the South China Sea and ASEAN cooperation and initiatives. Kabilang ang usapin sa South China Sea sa tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo sa kanilang pagpupulong sa Malacanang kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, nagkaroon sila ng tapatan talakayan ni President Widodo hinggil sa development sa rehiyon, partikular sa South China Sea, at parehong naninindigan ang dalawang lider sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon sa Indonesian President, nagkasundo sila ni Pangulong Marcos na palakasin ang defense, joint patrol at crossing agreements ng dalawang bansa. Di bidang politik dan keamanan, kami sepakat We have agreed to strengthen border cooperation, and I've conveyed the importance of accelerating the revisions of the Border Patrol Agreement and Border Crossing Agreement, the settlement of continental shelf boundaries, and the strengthening of defense cooperation, including defense equipment. termasuk alutsista. Una nang ipinahayag ng Indonesian Ambassador ang kahalagahan na repasuhin ang kasalukuyang legal framework sa border patrol, security at counter-terrorism cooperation ng dalawang bansa sa gitna ng patuloy na banta ng cross-border crimes. Sa bilateral meeting, inalok rin ni President Widodo si Pangulong Marcos ng isang maritime patrol aircraft. I also seek your excellency support related to purchase of anti-submarine warfare aircrafts for the Philippine Navy from PT DI Indonesia. Sinaksihan rin ng dalawang lider ang paglagda sa kasunduan ukol sa enerhiya, layon ng pinirmahang Memorandum of Understanding o MOU sa energy cooperation na matiyak ang energy security ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduan, palalakasin ang pakikipagtulungan ng dalawang gobyerno sa business sectors, lalo na sa panahong kulang ang supply ng enerhiya, partikular na sa coal at liquefied natural gas o LNG. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.